Ayun na, oh. Nasa tuktok talaga si Inday Sara. Dami nagpasilpi dyan. Vice President Inday Sara Duterte nangunguna na talaga. Nasa tuktok na po si Inday Sara. At lalong pinagkakaguluhan na naman ngayong hapon po sa mga kaganapan dyan sa Mindanao. At spotted rin po dito si Gloria Labandera. Labandera, si Gloria. Lakas po itong si Gloria. Sumukhang, lo, sipain nyo na nga si Bangag. Ay, hindi pala si Bangag, si Tambaluslos dyan. Sa lakas si MD. Dapat mag-ano kayo dyan, mag-martial din sa lakas at sipain po si Tambaluslos. Mukhang mangyayari po yan eh. Ayan po ha. Magkasama, wala naman silang hiduaan eh, si Vice President Inday Sara at si Gloria Labandera. Pag-usapan rin po natin yung isang gasoline boy na nag-trending, na nagpa-interview sa mainstream media, anak ng kagwang nasampal dito si Bungit. At nagmistulang presidente pa ho itong gasoline boy kontra kay Bungit. May alam itong gasoline boy. Excuse me po. At magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Parang awa nyo na yung notification, pakipindot. At supportahan po natin ang Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po. Magla-live ako dyan pag wala na akong ubong. Inuubo pa ako eh. O ito, meron namang lumabas na survey na nangunguna si Vice President Inday Sara Duterte. Pag-usapan natin yan. Bukod po sa nangunguna, ay dinagsa na naman at dinumog na naman ang ating pambato sa 2028 sa pagkapangulo sa Inday Sara. Mukhang nagkaroon po sila ng expo, exhibit na lahat ng mga Vice President sa ating bansa ay tinampok po nila. O ito po yung mga kaganapan dyan. Galit na naman sa akin. Diba mga bubunisang tanganista? Nariyan po kasama si PJME. Ayan o. President of the Republic of the Philippines, together with Honorable Gloria Macagalaro, representative of the 2nd District of Pampanga, Vice President and 14th President of the Republic of the Philippines. Ayan po, si Vice President Inday Sara at si Gloria Macapagal Arroyo. Kasama po sila dyan sa kaganapang iyan. Ayan o. Gloria Macapagal Arroyo, she topped the Senate elections in 1995. She's an Iron Lady, authored 55 laws that targeted economic growth and social welfare. Please notice the quotation from the lady, a fearless and focused is formidable, but the power of many working together is legendary. One photo. Host the station of AWDT. Ayan. Maganda itong naisip ng Office of the Vice President. It illustrates very clearly where in the Philippines our ladies come from. A key takeaway from this map, Iguana. Parang ang event na ito ay tribute sa lahat po ng Vice Presidente sa ating bansa. Maganda po yung naisip dito ni Vice President Inday Sara. Ito ay pagkilala sa ating mga Vice Presidente. Si Inday Sara lang nakagawa niyan. At dahil dyan, pinagkakaguluhan uli. Si Vice President Inday Sara, ganun pa rin. Oh. Ayun na. Nasa tuktok talaga si Inday Sara. Dami nagpasilpi dyan. Yan, Bureau of Fire, nagpasilpi lahat. Bumog. Sure win na. 19th anniversary pala ng Office of the Vice President yan. 90th anniversary ng Office of the Vice President. Bakit wala si Louie Nulugaw dyan? Linlin, pumunta ka, Linlin. Buhay ka pa man, Linlin. No? Kasi ayaw, kasi makipag-sanipwersa sa kay Bangag. Talo ka man, Linlin. No? Kahit anong gawin ninyo, sanipwersa kay NGWM, Dilawan, Pinklawan, wala na. Nabawasan na nga ho kayo eh. Si Guanzo, nasa amin na. Nasa Green Revolution na. Siya at dagdag pwersa sa amin. Kasunod po riyan, mga kabisdak. Tingnan mo naman, dumog pa rin ang resulta. At si Vice President Inday Sara pa rin. Ang talagang na pinag-tinitingnan ng maraming Pilipino na magiging pangulo ng Pilipinas sa 2028. Meron din pong mga kalye survey, kagaya si Kapiel, nagkalye survey siya sa Cubao, at Isiminay, nagkalye survey din, I think, no? Ay number 1, si Vice President Inday Sara, mga 98 or 95% ng mga na-survey ay gusto pong maging pangulo si Inday Sara. Kaya wala na, nagkaligaga na po yung mga buhaya sa Kongreso kung paano pabagsakin si Inday Sara. Malabo nang mapabagsak sa totoo lang. Kagaya po nito, may lumabas po ngayon na ito, kumakalat sa survey. Ayan tangi rin, na survey po ito si Vice President Inday Sara, 48.4% anak ng kagwang. Sinundan ni Aling Lini, 28.9%. Chis Escudero, meron na 3.5%. Si Risa Hontiveros, anak ng kamote, 3.7%. Ang layo naman, Otoy, no? O ito yon, nagpahayag din po itong natatakbo sa pagkapangulo. John Vic Remulla, 1.4%. Ano ba yan? Manguyot na kayo, John Vic. Wala na, hindi na po talaga kaya ang Inday Sara Duterte. Talagang
Nasa tuktok na. Malabo na ho ito. Mahabol pa ganitong numero. Baka pagdating po ng mga susunod na survey, abot pa yan, mga 60%, 75% eh. Pero yung Kalye survey, 95 to 98%. So ito, may halong pandaya pa yan. Di ba? Wala namang Leni Robredo, wala namang Hunti Virus. Lalong walang John Vic Remulla. Bakit po si Inday Sara ay gusto ng taong bayan? Ito paliwanag ko sa inyo mga Pinklawan Dilawan, mga loyalista tanganista ni Bangag. Kasi yung pangalang Inday Sara Duterte, ayan na po yung algorithm sa social media. Facebook man, TikTok man, Instagram man, at may YouTube man. Bakit po? Nasa algorithm na. Yan ang pinakamataas na algorithm ngayon, Inday Sara. Dahil, pinagtutulungan pong sirain si Inday Sara. Ng mga Dilawan, Pinklawan, may mga trolls pang Malacanang, kasama po yung mga mainstream media. Every time, may mabanggit na pangalan at na-post, na caption, na Inday Sara Duterte, matik po yan, algorithm po yan, engagement po yan. Tapos kami, didipinsa kay Inday Sara, hindi lalong tataas po yung algorithm. No, yung mainstream media ngayon, mainstream media, social media ngayon, pagdating sa politics, pag itinipe mo yung Inday Sara Duterte, yan po yung top search ngayon. Wala na pong iba. Kaya ang tao, alam mo naman ngayon, social media na, laging nare-recall ang pangalan Inday Sara. At lalo na ngayon, pinagtutulungan, mantakin mo, nag-iisang babae, no, pinagtutulungan ng mga malitagang. At lagi po niyan, trending sa social media. Tandaan po ninyo, good or bad publicity is still publicity. At lalong kinukuha po yan na algorithm ng mga social media, lalo na Facebook. Kaya trending talaga. Madali lang mag-trending. Basta Inday Sara, banatan mo si Inday Sara, trending ka. E depensa mo rin si Inday Sara, trending ka. Yung mga atake natin kay BBM, mga criticize natin, walang bearing yun kasi hindi man kandidato si BBM sa pagkapangulo. Tingnan mo. Si Leni Robredo, ayan, hindi man lang pinag-uusapan sa social media, 28.9%. Ang rating. Si Hunti Virus, nagpakupal-ipal, hindi naman pinatos ng mga didis. Ayan, bagsak pa rin. Sino to? Si Remulla, kahit papriskon, hindi pa rin siya nag-trending. Bakit? Duterte pa rin yung binabanatan niya. Kaya ngayon, nagkagago-gago na ho eh. Gumagawa na po ng sariling mundo itong si John Vic para mapansin. O tingnan mo yung mga pautot nila dyan. Nagka-litsi-litsi na sila. Tingnan nyo ba, maniniwala ang taong bayan dito? O tingnan mo, ang sabi ni John Vic, it is safer now, Marcos admin, that it's ever been. I can tell that with all honesty. Maniwala kaya ang taong bayan dito sa sinasabi ni John Vic na ligtas ang Pilipinas ngayon under Marcos admin? Ang tanga, no? Maglakad ka nga sir, mag-isa lang sir, diyan sa Quiapo, madaling araw, o diyan sa Marlica Village sir. Huwag kang magpakilala na ikaw ay DILG secretary. Huwag kang magdala ng bodyguard. At saka mag-cellphone ka, iPhone 18, iPhone 17. Tingnan natin kung anong mangyari sa'yo. Yan lang, para malaman mong safe ka. Kasi madali pong magsabi na safe ngayon, kasi kwento mo lang. Pero ang taong bayan man magsasalita, naka-experience talaga yung mga nasa baba. Hindi po safe ngayon ang Pilipinas. Meron pa siyang pautot, iba pa, na walang namang maniniwala talaga. Sabi niya, mga politiko bihirang pumasok sa kalakalan ng illegal na druga. Sabi ni Remulla, ngayong under Marcos admin. Nagdaguhan. Tanungin mo nga yung kapatid mong si Boyen, yung anak niya, di ba, nakasuhan, nahulihan. Oh. Si Bungbong, si Bungit amo mo, try mo kaya magpa-hair follicle drug test. Pa-hair follicle drug test mo siya. Para malaman natin kung hindi ba talaga pumapasok ang mga politiko ngayon sa druga. Anong pinasok nila? Malita. Baka nga, no? Mahirap nga, nagdudruga pa, nagbisyo pa sa malita. Pero yung mga mayan, hindi yan pinapaniwalaan ng taong bayan eh. Kaya tingnan mo ang rating niya. Anak ng kagwang, siya po yung pumalit kay Tambaluslos. 1.4%. Pero si Tambaluslos hanggang point lang eh, no? Pero si John Vic, 1.4%. O meron pa siyang dito, pautot. Akala mo siguro, kakagatin ng taong bayan, hindi. Sabi niya, we're winning drug war. The LG chip site is reduced supply, higher prices. Wala nga kayong drug war. Kasi kung nag-drug war kayo, maraming naaresto, maraming barilan, nagkabarilan, drugista, at kapulisan. Wala kayong drug war. May nahuli kayong droga, pero wala namang nahuring drugista. Anong klaseng drug war yan? Tanim droga. Walang drug, walang maniniwala dyan. Kapitbahay namin, bangag pa rin eh. Tumigil na kay panahon ni Digong, umuwi ng probinsya, bumalik na naman. Ayan, nagbangag na naman ngayon. Yan, kagaya niyan, walang maniniwala dyan. Kaya ang resulta, pambato ni Bongbong Marcos bagsak. Kahit ngayong apat, pag samasamahin mo, i-combined mo, 37.5%, still, Vice President Inday Sara Duterte pa rin ang nasa tuktok. 48.4%. Kaya yung paninira kay Inday Sara sa mga Duterte, hindi epektibo. Kahit ginamit pa si Madriaga or kung ano-ano, hindi epektibo. Walang naniniwala. Kasi nga ngayon, ang mga Pilipino, nakaranas ngayon ng kahirapan. Siguro kung maganda yung takbo ng ekonomiya ng ating bansa, mukhang makahatak pa si BBM ng mga supporters. At pag nag-endorso siya, sabihin na Lini at endorso na si Leni Robredo, baka tataas pa yung rating. Pero hindi nga ganun ang nangyayari. Bagsak ang ekonomiya, mahal ang bilihin, kaliwat ka ng nakawan, at taas ng presyo ng langis, kagaya po ngayon. Wala naman silang solusyon ngayon. Hanggang preskon lang sila.
hanggang media conference lang sila. Sarswela lang na may ginagawa ko sila. Ano po ang solusyon ng gobyerno patungkol po sa pagtaas ng langis? Wala silang solusyon. No? Na ngayon nga, tingnan mo ha, si Inday Sara, kahit anong banat nila kay Inday Sara, talagang tumataas na rin si Inday. At marami pa rin mga supporters na lumalabas para depensahan si Inday Sara. Tapos ngayon, nagdrama pa sila kasi tingnan mo, si Gloria Macapagal Arroyo kasama ni Inday Sara ngayon. Meron na namang issue sila. Tingnan mo. Binato si Gloria Macapagal Arroyo, ang sabi diyan ni Llamas, sa paglantad daw ng ex-Marines, parang nakikita daw ni Llamas yung kamay ni Gloria Macapagal Arroyo. O, di ba? Akala ko ba Duterte? Boyeng. So ngayon, si Gloria na naman yung pinupuntarya nila. Wala na kasi silang maisip. Kahit anong banat nila, sa mga Duterte, lalong tumataas ang rating ni Inday Sara. Kita mo naman yan, 48% laban sa 28%, halos kalahati ng rating na nakasunod sa kanya. Wala na kasi silang magawa. Kaya durugin si Inday Sara. Ang problema nga, mas napaganda pa ho. Kasi nagtitrending yung algorithm sa social media, sa Facebook, laging Duterte, Inday Sara ang sikat. Yun ang binabato sa mga news feeds ng mga netizen. Kaya wala silang magawa ngayon dyan. At lalo po silang babagsak. Si Inday Sara lalong aangat. Tingnan mo. Ngayon, lalo po silang mabagsak ngayon. Bakit? Ang presyo ng langis ngayon, mahal na. Hindi po alam ng gobyerno ngayon kung saan sila kukuha ng langis. Bago natin ipi-play yung video ng isang gasoline boy na talagang nasampal po dito si Bangag. Tingnan mo, update tayo sa presyo ng langis. Magwa 100 plus na. Posibleng gumalo na sa higit 100 piso, pumalo na sa higit 100 pisong presyo ng diesel sa susunod na linggo. May bagong aray na naman yan sa mga super. At live mula sa EDSA, Mandaluyong, sa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kaya pa ba ng mga kapatid nating motorista at super dyan? Di na kaya, pati Hindi reporter. mapipilitan umanong tumigil sa pamamasada ang ilang driver ng jeep na nakausap namin. Yan ay dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Posible sumipa sa susunod na linggo ng 19 pesos hanggang 22 pesos ang litro ng diesel, 14 pesos hanggang 17 pesos naman sa litro ng gasolina. Grabe. Kapag natuloy yan, ganito ang posibleng maging presyo ng petrolyo next week. Anak ng kamote. O tingnan mo ha, magiging 107 na ang diesel, ang gasolina, 89.90. Mag 90. Ngayon nga, 90 na ngayon yung gasolina eh. 100 plus na nga rin yung diesel ngayon. Sa 17 pa daw mangyari. Wala na, nauna na yung ibang gasoline station eh. Dito pa lang, bagsak na bagsak talaga ang pambato ni Bangag. Walang mananalo sa i-endorse ni BBM. Kahit si Lini Robredo pa, pagsamasamahin si John Vic. Bagsak sa ganito. Ikaw motorista, jeepney driver, titigil na nga daw sa pagmamasada eh. Oh. Posibleng aabot na sa higit 97 pesos hanggang 107 pesos ang per liter ng diesel. Anak ng Papalo kamote. naman sa 80 pesos hanggang 90 pesos sa kada litro ang gasolina. Ayon sa ilang tsuper, halos wala na silang kikitain kung aabot sa higit 100 pesos ang litro ng diesel. Grabe, Kung may kawawa. ilan daw na napilitan ng tumigil naman muna sa pamamasada, napupunta na raw kasi sa boundary at diesel ang kanilang kinikita. Maging ang mga tricycle driver, umaaray na rin sa taas presyo. Kakarampot lang naman daw kasi ang kanilang kita sa pamasahe. Samantala, sa Martes, March 17, sisimulan ng ipamahagi ng DSWD ang 5,000 pesos na fuel subsidy para sa mga tricycle driver. Sunoding makakatanggap ang mga jeepney at TNVS driver at delivery rider. Sa kabuuan, aabot sa 139,000 ang makakatanggap na ayuda. Ito yung mga tricycle driver dito sa Metro Manila ayon sa DSWD. Magtatayo ng payout sites sa mga local government unit. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng inyong City Social Welfare ng bawat LGU. Tanging driver's license at photocopy lang nito ang requirements ayon sa DSWD. Nikki, balik sa'yo. Gio, kamakailan lang Teka lang, anak ng kamote, yung 5,000, Metro Manila lang ba makatanggap niyan? Paano na yung mga sa probinsya yung 5,000? Hindi sila makatanggap. At makakarating ba talaga sa mga tao niyan? Sa mga tsuper, sa mga tamang beneficiary? Yun yung mahirap dyan eh. Kasi merong trust issue. Alam nyo, tingnan mo, itong presyo ng langis, wala kasing ginagawang gobyerno ng maayos na programa. Kaya hindi na talaga mapigilan yung pagtaas ng langis na yan. Kaya nga ang sabi ko nga, sa suggestion ko dyan tigil mo na lang yung ayuda. Di kailangan natin yan. Gayahin nyo si former President Duterte Bangag. Oo. Kontratahin mo yung mga operator, jeepney operator. Bayaran mo ang mga yan. Bayaran mo, kontratahin mo. O ito ang kontrata mo. Isang buwan. Magkano bang kontrata? Maglibreng sakay tayong lahat. Oo. Jeepney operators, kontratahin ng gobyerno. Mga bus operator, bus transportation company, kontratahin ng gobyerno. Nagawa man yan ni Duterte. Libreng sakay sa EDSA. Kasi, pag ganyan, titigil pasada, anong sasakyan ng mga empleyado? Sige nga. Mga ordinaryong empleyado. Walang tricycle. Anong sasakyan ng mga empleyado? O dapat nag-isip kayo ngayon, nag-mobilize na lang kayo ng mga electric vehicles. Di ba? Mga Egypt. O, hindi nyo naisip yun, di ba? Kasi ang isip ng mga animal, pagkakitaan, pira. Kailangan pira. Kailangan mailabas. Maglabas ng pundo ang gobyerno. Pera, ayuda. Kasi madali ipamigay. Madali kurakutin. Pero kung company to company ang usapan dyan, ay, kayo na bahala. Basta kami mga Pilipino, libre sakay kami. Lalo na mga estudyante, anak ng kamuti naman ng kawawang Pilipino dito sa bangag na gobyerno.
Kaya nga ang Inday Sara Duterte, lalong namamayagpag, number 2. Kasi magre-reflect ito sa mga kalaban ng mga Duterte. Banat kayo ng banat kay Duterte, kayo naman pala may problema. Kagaya ho nito, mas nasampal dito si Bungit. Mas may alam pa itong gasoline boy na ito. Kumpara dito kay Bungit, paya dito si Bungit. Pakinggan natin yung gasoline boy na ito. Mas may alam pa kumpara sa gobyerno. Yung kaalaman ko po sa oil price hike, minsan kasi may mga meeting kami ni Sir regarding ganito, nagtatanong ako, Sir, kailan magkakaroon ng price hike, ganito, ganito. Tapos turuan niya ako kung saan ako mag-monitor ng price sa world market. Because Caltex is owned by Chevron. Ang Caltex is a brand name lamang. So, ang price ng Caltex nakabase sa world market. So, doon ako nagmo-monitor. Ganito na per barrel, ganito na, tumataas siya every minute. So, namomonitor natin kung ilan ang itataas ng fuel every hour or minutes. So, pag abot yan ng Monday, doon pa lang magre-release ng final price ang Chevron. Ito yung price natin dapat i-increase. So, i-implement yan sa Tuesday. That is why all gasoline station implement or change their price sa board every Tuesday. So, meron ding mga senaryo na magugulat tayo na nag-change price every day. Katulad ng nangyari this week. So, how many times nag-change price? So, sa pagkakalam natin, nasa 24 pesos ang increase sa diesel. Tapos sa gasolina, nasa 13 pesos. So, nag-meeting ang tatlong malaking fuel companies ng Pilipinas, which is the Shell, Petron, and Chevron, na huwag biglain yung increase sa gasolina kasi masakit sa bulsa ng mga motorista natin. So, first increase namin sa Monday, nasa 10 pesos, then sa Tuesday, 4.5, sa diesel yon. Paunti-unti para hindi masakit sa bulsa. So, as of now, we are not allowed containers to be filled up by the customer. Kasi meron kasi mga customer na nagtitake advantage, no? Nasabihin na, mag-increase na next week. Kailangan natin mag-fill up na ganito. So, paano natin masiserve yung mga other customer na gusto pang bumili ng fuel kung i-ano natin yung mga containers nila? Pero there are some exception. Sa mga agriculture, sa fisher folks, at saka mga hospital, kailangan natin din i-fill up. Miski magano sila, so, kailangan namin ng ganito, galon ng galon. So, magpapaalam muna kami sa boss, sir, na may magtubig ganito, may mag-fill up ganito, from ganitong opisina. So, titingnan namin yung background ng opisina kung it is essential to be fill up yung galon nila. Sabi ni sir, okay na, pero priority talaga namin yung mga ganyan. Kasi alangan naman dalhin nila dito yung bangka nila, alangan dalhin nila dito yung generator nila na ginagamit nila, di ba? So, we allowed those containers na dinadala nila po. Okay, sir. So, nung feeling na mag-viral, di ko talaga ma-express kasi kahit na nakaupo ka lang, there are some people na magpunta sa'yo, pwede makipag-picture, pwede ganito. Magtataka ka yung una, nagtaka talaga ako na there are some people talaga, bro, pwede makipag-picture bago mag-tubil or bago mag-fill up ng kanilang sasakyan. Ganun yung first na senaryo na makikita mo. So, sige, pagbigyan na lang. Until such time na nakita ko na nag-viral na pala yung simple idea and videos na nakuha ng RMN. Isa lang po ang gusto kong sabihin sa mga nakaupo sa gobyerno. Panatan mo, Dong. So, magtulungan po muna tayo to settle this problem sa oil crisis, sa fuel, para po maibsan naman yung hirap na dinaranas ng mga Pilipino. Kasi pag fuel po talaga ang tumira, naku, lahat po ay magtataas. So, ngayon, dapat siguro ang gawin ng gobyerno natin is to negotiate the neighboring countries na meron mga enough supply of fuel para masettle po yung mataas na increase din ng fuel natin. What are those countries po? So, asok na para wala talaga galing sa Middle East kasi doon sa Strait of Hormuz wala talaga makadaan. So, ang gagawin siguro ng gobyerno, kung ano yung may pinakamalapit na bansa sa which may available na supply, makipag-negotiate muna kahit paunti-unti. Pag okay na po yung sigalot sa Middle East, saka po tayo babalik kung saan tayo. Ang galing mo, Dong, kaysa kay Bangag. Paano makipag-negotiate si Bangag? Utal-utal nga. Number 1 dapat na i-negotiate yung China. Ang galing ng gasoline boy. Siya pala ay cum laude. Graduate pala yan, I think, sa Mindanao State University. Yung gasoline boy na yan, na mas magaling pa ho dito kay NGWM. Kagaya niyan, gas. O, paano po solusyonan ni Bongbong Marcos yan? Hindi kaya, di ba? So magre-reflect yan sa kanyang pambato sa 2028 presidential election. Yung corruption issue, lahat-lahat. Kaya nga sabi ko sa inyo, napabuti ho talaga na si Vice President Inday Sara na umalis sa gabinete ni Bongbong. Kasi siyempre nakikita na ni Inday, wala, magnakaw lang ang mga gago eh. Lilimasin yung kaba ng bayan. Ito sila ni Saldico, ni Romualdez, Bongbong Marcos, magdi-deliver ng malita-malitang pera. Kaya hindi sumama si Inday Sara. Kaya ang ginawa ng mga animal, gustong impeach si Inday Sara. Kaso nga lang, yung from 2022 na panaybanat kay Inday Sara, hanggang ngayon, 4 years in the making, putak pa rin sila ng putak. Eh hindi po napasama kay Inday yun. Lalong napaganda. At ang mga tao ngayon ay nakatutok sa isang Duterte. Ayan, no? 48.4%. Puta yung sumunod, mag-combine pa sila, hindi pa rin makahabol. Ganun po, no? Ang nangyayari. Kaya, si Inday hindi po kayang matibag yan. Maniwala po kayo sa akin. Nakikita ko na eh. At ngayon pa lang, landslide na. Siyempre, si Inday nauna na ngayon, di ba? Umiikot na si Inday Sara. Maraming ng mga koalisyon na bubuo. Marami ng ibang mga gustong sumuporta kay Inday Sara sa pagkapangulo. Marami ng ganun. Na ang iba ay tumatahimik pa lamang ngayon. Pero siguro, pagdating ng half a year, baka June, magkakaroon na po talaga ng malawakang koalisyon to support Inday Sara Duterte. Lalo na po si Tatay Digong nasa daig din, dagdag mga revenge votes, no? Sympathy votes,
Pero itong boto kay Inday Sara, hindi na to sympathy votes talaga. Ito ay pulso na ng taong bayan. Na naghahanap po sila ng leader na makapag-sulba ng problemang naranasan na ngayon ng Pilipinas. Ano ba yung mga problema natin ngayon? Na nakikita nila na si Inday Sara lamang ang sulbad, no? Magkaroon ng solusyon, makahanap ng solusyon. Corruption. Inday Sara, kaya niya yan. Krimen, kaya yan Inday Sara. Druga, kaya yan Inday Sara. Insurgency, kaya yan Inday Sara. Ekonomiya, kaya yan Inday Sara. Kaya nandiyan na kay Inday Sara. Dahil maganda po yung Exhibit A ni Inday, yung Davao City, na hanggang ngayon, mayabong pa rin sa ekonomiya. Kaya wala kayong magagawa dyan. Kagaya ngayon, di ba? Yung palitan ng piso kontra dolyar, mag-60 na. Sa langis na lang, umaaray na tayo. Ito na naman ngayon. Mag-60 pesos na. Ganong katindi. Kahapon po na-update yan, ha? Ganong katindi ang pagbagsak ng ating ekonomiya. So yung gasolina, yung langis, magwa 100 plus na, anak ng kagwang. Wala na. Tapos na ang buhay ng mga animal. Wala nang naniniwala sa mga hinayupak kasi kaliwat ka ng korupsyon sa nangyayari sa ating bayan. Ayaw pa magpa-imbestiga dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. O di ba ho? Meron isa dyan, sa Committee on Justice gustong impeach si Inday Sara. Wala silang solusyon pagdating sa ekonomiya. Wala silang solusyon pagdating sa pagtaas ng langis. Kaya binanatan ni Rowena Guanzon, yung sa Committee on Justice na may utang kay Inday Sara, putsa nakakahiya. O ito pakinggan natin. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Tinago ko po ang asawa ko. It is Tangina, proud ka pa. because I needed to step back. So, hindi po totoo na I evaded the law. I just needed to step back because I needed to prepare my husband. I needed to prepare my young children then. I needed to prepare my kababayan in Mabini. Kasi may kaso yung mayor nila. Fabian, Pro Martin, Pro Vivian. Lo, ito umamin na talagang tinago niya yung asawa niyang may kasong gahasa. Kaya hindi yan pinalampas ni Guanzon. Binira siya dyan, oh. May tax dahil sa speaker. May ganito bilyon dahil sa speaker. Kulang lang sabihin, may ulan, may lindol, may baha dahil sa speaker. This is the same Congresswoman Luis Rojo who admitted that she hid her husband who was accused of rape. Correct. He was accused of rape. Dapat nag-surrender siya. Tingnan mo si pakulong. Revilla. Di ba nag-surrender siya? Eto rape ha? Dapat disbaryan. Sabi niya, sa akin yun ang tama. Anong klase abogada ka? Abogada ka? Dati ka pa daw piskal? Accused of rape ang asawa mo, hindi mo pinasurrender? Ba dapat sa'yo disbar Congresswoman Luis Rojo? Hindi pa abugaga. Tingnan mo, lumalabas yung mga baho na to ni Luistro dahil din sa paggagago kay Inday Sara, di ba ho? May utang pa yan, 9 million. Di umano. Kay Inday Sara. Pero sila gusto nilang ma-impeach si Inday Sara. Kaya walang maniniwala sa kanila. Saan ang suporta ng taong bayan? Andun, kay Inday Sara Duterte. Ito pa. Tingnan mo si ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito yung patunay na walang naniniwala kay Lacson. Kalyado ni Bangag. Mantakin mo ha. Ayan Senate Committee report tungkol sa flood control scandal. Yung report nga, partial report. Alam mo kung sino lang ang pumirma? Si Hontiveros lang, Bam Aquino at Kiko Matsing. Pero, majority ng mga senador hindi pumirma. Pati si Tuta Soto hindi pumirma, anak ng kamote. Yung nag-withdraw. Si Mig Soberi, Gatsalian, Ejercito nag-withdraw. Walang kwenta. Itong si Senate Blue Ribbon Committee, Chairman Ping Lacson. Magre-reflect pa rin po yan sa gobyernong Marcos. Kaya lalo pong mawawala ng suporta itong pambato ni Bangag. Napupunta na naman sa mga Duterte. Kaya ito, pakinggan muli natin si Atty. Rowena Guanzon. Di ba napahiya ka dyan, Pinky? Banatan mo, Atty. Rowena, magiging senador natin si Pinky. Kaya po, ang sinasabi ko, anong klaseng senado yan? O hindi pala kayo anong tawag doon sa Tagalog? Balitaktakan? Ayaw mo na mag-interpolate? Kasi narinig mo na yan? Ano ba yan? Pwede ba yan mag-tantrum dyan? Ay, narinig ko na yan. Mr. President. Ayoko nang marinig uli yan. Bongga ka, day. Ay, nakumanta na. Ang buhay. Ano ba? Bongga ka, day. Pinky ka, day. Tararat. Bangagang buhay. Bongga ka, day. Pinky ka, day. Dun tarat mo, tsaka baliling remix. Hello, Atty. Rowena. Abay, kung ganyan kayo dyan, sa labas na lang ako ng Senado mag-privilege speech. Nako. Hindi malala. Makikita ng buong mundo. Correct. Na bawal palang mag-interpolate sa iba sa inyo dyan pag ayaw nyo ako marinig. Hindi naman tayo kailangang lagi tayo, kahit nga kung magkasama tayo sa partido, hindi tayo laging sang-ayon. Nakita ko noon mga kababayan, yung mga senador. Alam mo, titingalain mo talaga eh. Ngayon wala. Bagsak. Marangal na mga tao at babae. Walang bahid ng korupsyon. Sweldo lang kinukuha nila. Ngayon malita si Ibigay pa. Tuta. Nung araw, inabot ko pa yan si Senator Salonga. Si Brad ko yan sa Sigmaro. Love na love ako nun. Senator Cobito Salonga. Kaya ang dami kong naging friends dyan sa Liberal Party. Dahil mayor pa lang ako, bata pa ako. Namit ko na yan si Natun Chabad,
Dahil sa kay Senator Robito Salonga, pero pag nagsalita sila, makikinig ka talaga. Kagalang-galang. At hinahayaan sila yung mga hindi sang-ayon sa kanila. They wait for their turn. Pero ngayon, si Pinky, Nag-privilege speech si Senator Marcoleta. mhm, Bakit hindi mo, Senator Lacson, Blue Ribbon, tinatawag si Yusek Bersamin? Bakit? Dahil malapit na sa Malacanang. mhm. Si Yusek Bersamin ay Yusek sa Malacanang. O ngayon, may mga text na sinasabi pinapakita si Congressman Erice. Nagtitext sila ni Bongbong, ni Bonget. O. Tungkol sa pera. Eh sana, lalo naman pinatawag yan si Bersamin para may transcript. Para kung makikita natin demeanor niya kung nagsisinungaling ba siya. Abay, may mga address ng bahay, yung 18 na Marines, ayaw pa rin tawagin ni Senator Lacson sa Blue Ribbon. Papatawag na daw Atty. Rowena Guanzon. Kaso nga lang, pag ipapatawag may kondisyon. Anak ng kamuti nga mga walang kwenta. Kaya ang taong bayan galit na sa gobyernong nakangiwi ang panga. Pero ito, pakinggan muli natin, merong isang artista pala sa Pinoy Big Brother lumabas para sumuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. Sa politika at negosyo na nakatuon ngayon ang buhay ng artista, komedyante at nabawenyong si Ruben Gonzaga. Sa mga hindi nakakaalam, naging PBB Big Winner siya noon at talent ng isang kilalang TV station. Pero ngayon, vocal supporter ito ni Vice President Sara Duterte. Nang makapanayam siya ng SMNI, sumentro ang talakayan kung may iba pang supporters sa mundo ng showbiz ang mga Duterte. Yes, meron. Ang dami, kahit kay Tatay Digong meron na. Ang dami din. Yung iba kasi ayaw lang nila magpakita dahil sa meron sila mother station. Ayon kay Ruben, kadalasan sa mga artista ay silent supporters. Anya, mahigpit ang ilang TV station sa paglalabas ng opinyong politikal, kaya nag-iingat raw ang mga sikat. Ako dati kasi, pag sinasabi mo nagsusupport kasi sa politiko, lalo na national figure, Dali tapos ka. ayaw nila. Parang i-itsakwera ka. May discrimination. Meron. Meron. Parang wala kang demokrasya na pumili ng gusto mo. Ikinento rin niya ang personal na karanasan sa dati niyang network. Meron akong isang post dati, 2016, na gano'n lang ako, pinatanggal yung picture. Dahil nga, Duterte meron Fest. akong program. Tama naman yun. Kasi nasa ano naman namin yun. Pero it's your personal. Kasi Pilipino. Wala ba tayong karapatan pumili? Wow. Hello. At ngayong hindi na siya tali sa anumang kontrata, ay malaya na raw si Ruben na sabihin kung ano man ang gusto niya. Aktibo siya ngayon sa Inday Sara Duterte Movement 2028, isang volunteer group na sumusuporta sa Vice Presidente. O, eto na. Dumadami na po ang mga supporter ni Vice President Inday Sara Duterte. Di ba ho? Yan ang sinasabi ko sa inyo Talagang there will be a day of reckoning. Mga artista, totoo naman yan. Lalo na pag si Vice Ganda, makitaan ni Vice Ganda na, uy, ikaw, Duterte ka, buang ka, tanggal ka kagad. Kasi nga, oo nga naman, yung panahon ni Tatay Digong, napasara yung animal. Kung prangkisa. Pero anyway, dito po, nakikita po natin, ay dahan-dahan na po. Hindi na mahabol si Inday Sara, para sa akin, ng mga katunggali niya. Si Inday Sara, nakaangat na Malabo na matibag, kasi lahat na lang ng mga bala nila na paninira sa mga Duterte, nagamit na nila. Sa war on drugs, confidential funds, lahat na. Wala ano pa bang inano nila? Ibabato kay Inday Sara. Madriaga, ayun. Wala na, puro mga drawing na. Kaya yung ibang mga politiko, ayan, magsitalunan na. Pati yung si Busita, nagulat ako, pumunta pa sa Office of the Vice President. Ang galing ni Busita talaga. Pagkatapos binanatan ni Kung Pulong Duterte, ayan, pumunta kay Inday Sara. Nagpa-picture. Nagparamdam Ewan ko, kung tatanggapin ng ibang mga Duterte diehard supporters, itong si Busita, siguro mag-apology pwede. Mas tinatanggap pa ho ngayon si Atty. Rowena Guanzon ng mga DDS kay Busita. Si Busita rin naman, hindi talaga siya pumirma sa impeachment labang kay Inday Sara. Kaso nga lang, tinotolerate niya yung kaibigan, yung kasama niya sa One Rider Party List, si Rodriguez ba yun? Anak ng kagwang, panibanat sa mga Duterte, sarap sampalin Yan din mali ni Busita, at saka naglabas siya ng pahayag na mas kurakot daw ang Duterte kaysa mga Marcos. So ngayon, Busita, malita-malita man. Ayusin mo na yung sarili mo. Anyway, basta tayo, maliwanag, sa 2028, sure na.